taong 2019, sa maulang lungsod ng Lyon, France, namumuhay si Mara Eliseo, isang 29 na taong gulang na Filipina mula Legazpi City, Albay. 3 taon na siyang naninirahan sa France matapos pakasalan si Adrian Morel, isang Pranses na fotograpo na nakilala niya sa isang environmental art exhibit sa Maynila. Noon ay tagapagsalin si Mara sa isang NGO at si Adrian naman ay isang freelance documentarist na gumagawa ng photo essays tungkol sa mga komunidad sa Asia. Sa kanilang pagkakakilala, tila dalawang kaluluwang nagtagpo sa tamang oras. Parehong mapagmahal sa sining, kalikasan at tahimik na buhay. Pagdating ni Mara sa Lyon, nanirahan sila sa Croix Rouge, isang mataong distrito na kilala sa mga lumang gusali at artisan cafes. Tahimik ngunit makulay ang kanilang pamumuhay. Si Adrian ay madalas sa mga biyahe upang kumuha ng litrato, habang si Mara ay nagsimulang magturo ng Ingles sa isang lokal na language center. Sa tuwing bumabalik si Adrian mula sa kanyang mga photo expeditions, dala niya ang mga larawan ng kabundukan, ilog, at mga taong nakilala niya. Lagi niyang sinasabing art is the soul's proof that we exist. Para kay Mara, ito ang lalaking nagbigay saysay sa kanyang pag-alis sa Pilipinas. Ngunit tulad ng maraming kwento ng pagmamahalan sa banyagang lupa, may mga lihim na dumarating ng tahimik. Sa simula, maliit lang, gaya ng mga gabi na hindi umuuwi si Adrian, o mga tawag na bigla niyang ibinababa kapag malapit si Mara. Kapag tinatanong, laging sagot nito, "It's for a project, mon amour." Naniniwala siya. Hanggang isang gabi noong Nobyembre taong 2020, may isang lihim na natuklasan si Mara na tuluyang nagbago ng lahat. Habang nag-aayos ng mga gamit sa attic, nakita niya ang isang lumang film canister na may label na Savoy 2015. Sa kuryosidad, binuksan niya ito at pinasok sa projector ni Adrian. Isa-isa niyang pinanood ang mga larawan, mga tanawin ng Alps, mga cabin, at mga portrait ng kababaihang tila mga modelo. Ngunit sa ikatlong frame, napahinto siya. Ang larawan ay nagpapakita ng isang babaeng nakaputing coat, nakangiti sa gitna ng niebe. Sa likod ng larawan nakasulat, Juliet R., ika-12 araw ng Enero 2015, Last Light. Tila ordinaryong anotasyon lang, ngunit ang salitang Last Light ay tumatak sa isip ni Mara. Parang may lamig na dumaloy sa kanyang katawan. Kinabukasan, habang nagkakape sa kafe sa tabi ng Rhone River, napansin niya sa lokal na dyaryo ang isang artikulo tungkol sa mga kasong hindi pa nalulutas ng mga babaeng nawawala sa French Alps. Isa sa mga pangalang nabanggit, Juliette Rousseau, nawawala mula pa noong ika-12 araw ng Enero 2015. Muling nanindig ang balahibo ni Mara. Sinubukan niyang alalahanin kung kailan unang nabanggit ni Adrian ang Alps. Naalala niyang minsang sinabi nito na doon daw siya nakatagpo ng inspirasyon. Ngunit ngayon, tila ibang klaseng inspirasyon ang laman ng bawat frame ng pelikulang iyon. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan ni Mara na huwag munang banggitin ang kanyang natuklasan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang siyang nababahala. Tuwing aalis si Adrian, laging dala ang parehong lumang kamera. At tuwing bumabalik, may dala ring film roll na mahigpit niyang inilalagay sa isang metal case. Isang araw ng Pebrero taong 2021, habang nasa trabaho si Adrian, marahang sinubukan ni Mara na silipin ang metal case. Nakita niya sa loob ang 8 film rolls. Bawat isa'y may label na iba't ibang pangalan ng babae. Sophie M., Lea B., Amirael, Elodie S., Claire D. At sa pinakahuli, Maray, 2021. Halos mabitawan niya ang hawak. Naramdaman niyang kumulog ang dibdib niya sa kaba. Bakit may role na nakapangalan sa kanya? Sa halip na harapin agad si Adrian, nagdesisyon siyang humingi ng tulong. Sa araw ding iyon, pumunta siya sa pulis, National Station sa Rue de Marseille, at humingi ng pribadong konsultasyon. Doon niya nakilala si Inspector Jean-Luc Martin, isang veteranong investigador na matagal nang nakatalaga sa mga kasong hindi nalulutas sa rehiyon. Sa una, nagduda si Martin. Baka raw maling interpretasyon lang ng isang banyaga, ngunit nang ipakita ni Mara ang litrato ni Juliette Rousseau at ang pelikulang may petsang tumutugma sa araw ng pagkawala, nagbago ang tono ng opisyal. Sinabi nitong ang kaso ni Juliette ay isa sa mga misteryosong pagkawala sa Savoy.
Sa tulong ng mga autoridad, lihim na kinuha ng forensic team ang ilan sa mga film rolls habang wala si Adrian. Ang mga larawan ay isinalang sa laboratorio ng Leon Criminal Police. Lumabas sa pagsusuri na ang ilan sa mga imahe ay nagpapakita ng mga babaeng nawawala sa loob ng nakaraang 10 taon. Lahat ay huling nakitang may kasamang isang photographer na nag-aalok ng modeling session sa kabundukan. Muling in-interview si Mara, inilahad niya ang lahat, mula sa mga biyahe ni Adrian, sa mga kakaibang label sa film rolls, hanggang sa huling pagbanggit nito ng isang proyekto sa Alps. Pinayuhan siyang magpanggap na walang alam habang isinasagawa ang investigasyon. Ilang araw matapos iyon, bumalik si Adrian galing umano sa Geneva. Tahimik si Mara, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat galaw nito. Sa gabing iyon, habang kumakain sila, sinabi ni Adrian, "You've been quiet lately, Mara. Something's wrong?" Ngumiti lang siya. "Pagod lang sa klase," sagot niya. Ngunit nang sumunod na umaga, napansin niyang wala na ang metal case sa drawer. Ang lahat ng film rolls ay nawala. Sa gitna ng takot, nakatanggap si Inspector Martin ng ulat. May bagong report ng pagkawala ng isang babae sa Chambéry, malapit sa French Alps. Isang amateur model na huling nakitang sakay ng kotse ng lalaking nagpakilalang Adrien Mertens. Agad nilang kinumpara ang plate number na ibinigay ng saksi. Tumugma ito sa sasakyan ni Adrian Morel. Mabilis na ikinasa ang operasyon. Sa tulong ni Mara, gumawa sila ng decoy plan. Magpapaabot siya ng mensahe kay Adrian na gusto niyang sumama sa next shoot para raw mag-rekindle sila bilang mag-asawa. Inakala ni Adrian na nalimutan na ng asawa ang lahat. Pumayag ito at sinabing pupunta sila sa Val d'Isère sa darating na Sabado. Sa araw ng biyahe, lihim na sinundan ng mga pulis ang kanilang sasakyan. Habang papasok sila sa makitid na kalsada papunta sa kabundukan, patuloy ang usapan nila, tila normal. Ngunit ramdam ni Mara ang malamig na tinig ni Adrian sa bawat salitang, "This will be our masterpiece." Pagdating nila sa isang lumang cabin sa gilid ng gubat, iniwan ni Adrian ang kotse at pumasok sa loob. Sa labas, naghihintay ang tactical team, nakaposisyon sa dilim. Ilang minuto pa lamang, napansin ni Mara na nagsimula itong maghanda ng tripod, camera at isang kutsilyong may kakaibang hawakan. Tumalikod ito sandali. Sa takot, sinubukan niyang magpadala ng signal. 2 beses niyang hinampas ang pinto, gaya ng napagkasunduan nila ni Martin. Sumugod ang mga pulis. Nagkagulo. Si Adrian ay agad na tumakbo sa likod ng cabin, ngunit mabilis siyang naabutan at tinumba ng mga autoridad. Sa gitna ng kagubatan, tuluyan siyang inaresto. Sa loob ng cabin, natagpuan ang mga kamera, film rolls, at ilang gamit ng mga babaeng dati nang naiulat na nawawala. Pagsapit ng Marso taong 2022, pumutok ang balita sa buong France. Renowned photographer arrested in serial missing case linked to French Alps. Ang pangalan ni Adrian Morel ay agad naging headline. Lumabas ang 2 ng larawan ng kanyang mga art exhibits at doon nakita ng publiko na karamihan sa kanyang mga subject ay hindi kailanman muling nakita matapos ang photo sessions. Sa Lyon Regional Court, tumagal ang paglilitis ng halos 5 buwan. Dumalo si Mara bilang pangunahing testigo. Ibinahagi niya ang lahat, ang mga litrato, mga label, ang kanyang takot, at ang sandaling napagtanto niyang siya mismo ay maaaring sunod na biktima. Habang binabasa ng korte ang mga ebidensya, isa-isang kinilala ng mga pamilya ng mga nawawalang babae ang mga gamit na na-recover sa cabin, mga alahas, scarf, at lumang camera lens na may inisyal ng mga pangalan. Pinanindigan ng depensa na si Adrian ay obsessed artist, hindi mamamatay tao. Ngunit sa harap ng DNA results, forensic photo evidence, at mga fingerprint sa cabin, pinawalang saysay ito ng korte. Si Mara, bagaman nanginginig habang nagsasalita, ay naging sandigan ng kaso. Sa huling bahagi ng kanyang testimonya, sinabi niya, "Akala ko ang sining niya ay tungkol sa paggunita sa buhay. Ngayon ko lang nalaman, ginamit niya ito para burahin ang mga buhay ng iba." Noong Agosto taong 2022, hinatulan ng korte si Adrian Morel ng habambuhay na pagkakakulong nang walang parol sa 7 bilang ng pagpatay at 3 bilang ng kidnapping.
Pagkatapos ng lahat, matapos ang paglilitis, pinayagan si Mara na bumalik ng Pilipinas sa ilalim ng witness protection ng French Ministry of Justice. Sa kanyang pag-uwi sa Legazpi, tila muli siyang huminga. Tuwing gabi, pinagmamasdan niya ang liwanag ng Mayon Volcano at naalala kung paanong minsan ay naniwala siyang makikita niya ang liwanag sa Europa. Ngunit sa halip, doon niya naranasan ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na manatili sa takot, nagsimula siyang magturo sa mga kabataang babae sa Albay, mga workshop tungkol sa women's safety, online awareness, at foreign relationships. Tinawag niyang programa ang Project Lumiere, mula sa salitang Pranses na ibig sabihin ay liwanag, simbolo ng pag-asa na kahit sa dilim ng mga lihim, laging may pagbangon. Sa isang panayam ng lokal na radyo, tinanong siya kung natatakot pa ba siyang umibig muli. Ngumiti siya at sinagot, "Hindi ako natatakot sa pag-ibig. Natatakot lang akong muling hindi makita kung sino talaga ang nasa harap ko. Pero hindi ko isasara ang puso ko dahil ang kabutihan ay laging mas malakas kaysa sa kasamaan." Habang papalubog ang araw sa Legazpi, nakatanaw si Mara sa dagat. Sa kanyang puso, tapos na ang bangungot. Ang larawan ng babae sa niebe, si Juliette Rousseau, ay hindi na lang alaala ng krimen, kundi paalala na minsan may mga nilalang na piniling maglaho upang bigyang daan ang katotohanan. At sa katotohanan iyon, nahanap ni Mara Eliseo hindi lang ang hustisya para sa mga biktima, kundi ang kapayapaang matagal nang ninakaw ng dilim.